Wala nang maglinis. Para pagkapasok ng mga customers ay maayos at malinis na ang buong paligid ng mall. Pagdating namin ni Laurie sa first floor, main area, kung saan malapit sa entrance, nagkakagulo ang mga kasamahan namin. May iba na todo ang ngiti. May iba naman patay ang titig sa cellphone nila. Teka nga, bakit panay ang paramdam sa akin ng cellphone ngayon? Hello, wala pa akong pera. Ate, ano meron dito? Tanong ni Laurie sa isang babaeng medyo matanda sa amin. Cashier ito base sa uniform na suot niya. Humagikik muna ito. Ano ka ba? Si boss nandito na. Nagkatinginan kami ni Laurie. Ngumiti ito sa akin at humagikik na rin. Naku, Zay, ano kaya itsura ni boss? Tanong nito na halatang kinikilig pa. Hindi niyo pa ba nakikita? Tanong ni ating cashier. Umiiling lamang kami bilang sagot. Lumawak ang mukha niya at ngumiti sa akin. Ayun o, sa third floor. Si boss yun. Sabay kaming napalingon ni Laurie sa itinuro ni ate. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa biglaang pagkabog nito. Bakit parang pamilyar to? Ay, kaswerte naman talaga o kampo, escort ni boss. Naiinggit na saad ni Laurie. Napatitig ako na maigi sa kanila. Oo nga, si Ate Marian palang kasama nito. Tanging sila lang dalawa ang magkasama. Nag-uusap sila base sa paggalaw ng bibig ni ate. Lumilingon-lingon kasi ito sa amin. Parang sinasabi nito na jackpot. Medyo malaki ang katawan nito dahil halatang alagang gym. Oh ha? Halata ako kahit naka-business suit si sir. Teka, bakit ko ba pinag-aaksaya ng oras si sir? Parang mapapansin naman ako ang yaman niya. Talaga, Agatha? Napapapansin kaya kan mga yaman? Inanakan ka pa nga eh. Umikot ang mata ko dahil sa naisip ko. Kon sa bagay, minsan din naman akong naging tanga. Pero past is past. Ang importante may mga anak ako na nagmamahal sa akin. May mga anak ako nagsisilbi kong lakas. Napalingon ako kay Laurie at nakatanaw pa rin ito kay Sir kaya hinila ko na ito. Tara na, Laurie. Mabuti na lang at nagpahila ito. Pagpatak ng alas 9, nagsidagsaan na ang mga mall goers. Ano daw? Ang mga customers ng RA Mall. Panay ang linis namin ni Laurie sa iba't ibang parte ng mall. Mabuti na lang at malaki ang sweldo ni Sir sa aming mga empleyado niya. Akalain niyong 895 ang araw namin? Abala ako sa paglilinis ng sahig nang mahagip ng mata ko ang pamilyar na figura sa aking harapan. Diyos ko, si Astro ba yun? Nanlaki ang mata ko at kukumpirmahin sana pero pagtayo ko natapon ng balde na may lamang tubig. Napatingin ako dito at laking gulat ko na makitang may nabasa pala nito. Nanlaki ang mata ko at napatingin ng customer pala iyon. Ngumiti ito sa akin at kumaway. Agatha, dito ka ba nagtatrabaho? Tanong nito habang nakangiti. Oo Martin, pasensya ka na, nabasa ka pa ha? Tuluyan na akong tumayo at aligagang humarap sa kanya. Naku naman, kung nag-iingat ka sana Agatha. No worries, I won't mind it, basta ba? Kinakabahan ako dahil gusto ko na talagang lingunin yung lalaking nakita ko. Pero pa-suspense talaga si Martin. Pinutol niya pa ang sasabihin niya at gumiti. Ano na Martin? Tanong ko dito. Basta ba labas tayo bukas ng gabi? Nanlaki ang mga mata ko. Sa park lang naman tayo, libre kita ng street foods. Alangan pa ako sa isasagot ko pero umiling ako. Pwede ko naman sigurong ibilin o patulugin muna mga anak ko bago ko umalis. Kasi naman, mukhang mamahalin ng sapatos ni Martin at maraming tubig pa ang nakabasa doon. Bakit ba naman kasi madumi tubig yun kung sa nilulublob ko ang mop na gamit ko? Nagpaalam din naman to at umalis na. Hoy, Day! Sinundot ako sa tagiliran ni Laurie kaya napaigtad ako. Sino yon? Tanong nito. Wala, natapunan ko na maduming tubig. Mabuti na lang kakilala ko. Teka, bakit ka nandito? Nandun kasi siya sa kabilang banda para maglinis pero ngayon nandito na. Alangan namang mawala ako dito, Jai. Isa pa, pinapasabi ni Miss Ocampo, linisin mo yung natapon mo. Naku, si Sir nakita mo yung dumi mo. Napatakip ako sa bibig ko. Dahil sa bigla. Talaga ba? Kung ganon, si Sir pa lang napagkamalan ko kaninang mukhang gago. Baka patalsikin ako noon dahil sa nagawa ko. Nakita ba daw niya ang mukha ko, Laurie? Baka patalsikin ako noon.
Umikot ang mga mata nito. Siya nga yung nagtayo sa balde at pinulot ang map sa sahig. Hindi, nakatalikod ka kaya, kausap mo yung nabasa mo. Napabuntong hininga ko. Hay, mabuti na lang. Sige na, tulungan na kitang linisin to at mag-break na tayo. Mabuti pa. Nilinis na namin ang kalat at dumiretso na kami sa locker room namin. Doon naabutan namin ang iba pa naming kasamahan na nagpapahinga rin. Day, sobrang swerte natin sa boss natin, no? Pag-o-open ni Laurie ng topic. Akalain mo, 895 ang araw natin, tapos Monday to Saturday ang schedule natin. Sa 6 days, meron na tayong 5,370. Oh, sa ika-15 days natin, kung saan payday natin, makakakuha tayo ng 13K plus? Tumpak! Malaki din ang sweldo namin dito, pero yun nga lang, amin lahat ni Laurie ang buong first floor. Pero okay na rin, at least may break naman kami. At isa pa, may mga food stall dito na nililinis rin nila ang nasa harap nila, kaya gumagaan-gaan. Makakabili ka na ng cellphone, Day! Natutuwang saan nito. Hay nako, Laurie, may mga anak ako. Hindi pwedeng bibili lang ako ng bibili, no? Hindi na ako nag-iisa. Tanging ingay lamang ang mga mamimili ang maririnig sa mall. Tahimik at seryoso sa pagtatrabaho ang mga nadadaanan ni Astro. Bumaba kasi ito upang i-check ang mga empleyado niya. Sakto, paglingon ni Astro sa likuran niya, nakita niya ang pagsipa ng lalaki sa timba na ginagamit ng janitor niya. Di naman niya maaninag ang mukha nito dahil sa buhok nito. Napakunot ang noon niya na makita ang sinadya talaga to ng lalaki. Kukomprontahin sana to ni Astro nang tawagin ni Martin, sekretary niya, ang kanyang atensyon. Sir, may tawag po galing Manila. Tumango lamang si Astro at muli nilingon ang babae at lalaking sadyang tinulak ang balde. Sakto nagkatinginan sila ng lalaki. Nilihis na lang niya ang kanyang tingin at naglakad na pabalik sa kanyang opisina. Mariana, ikaw na munang bahala sa mall. Babalik na ako ngayon din sa Luzon. There is some emergency that I need to attend to. Tila nalungkot naman si Mariana. Akala pa naman niya, baka kasama nila na matagal ang boss nila. Mukhang hindi rin pala. Mas concentrate talaga siya sa Luzon branch. Mas marami naman kasing opportunity naghihintay sa kanya doon. Maraming kumukuha sa kanya bilang endorser ng iba't ibang products. Yes, sir. Day, wala tayong pasok sa linggo, di ba? Paano kaya kung mag-beach tayo? Alam mo na, ang sarap mag-beach ngayon. Ani Laurie, habang inunguya ang fishball na nabili niya dito sa harap ng mall. Yung akin ay isang buko juice. Pasensya ka na, Laurie. May gagawin pa kasi ako sa linggo. Napagpasyan ko kasi na ilabas ang kambal. Lagi akong nasa trabaho at pag-uwi pa, gabi na. Ano ka ba, Jai? Kaya dalagang tao, parang pasa ng mundo. Nagtatrabaho tayo buong araw tapos sa free time natin sa linggo may gagawin ka? Nagdadabog na tanong nito. Natahimik lamang ako. Baka kasi maisipan niya mag-change topic. Ayoko kasi sanang mapag-usapan namin ang tungkol sa pamilya ko. Pero Jai, share ko lang sa'yo ha. Pasensya na kung masyado akong feeling close at clingy sa'yo. Kasi naman orphan ako, Jai. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi nito. Ngumiti siya sa akin. Tumango-tango habang inunguya ang kinakain niya. Wala na akong family, Jai. Kaya nga sobrang saya ko na ang bait mo eh. Naging friends ka agad kita. Ngumiti ako at tinawakan ang kamay niya. Hayaan mo sa susunod, ako na mag-aaya sa'yo. Sobrang busy ko lang talaga sa buhay, Laurie. Isa pa, naalala mo ba yung natapunan ko ng tubig kahapon? Tumango ito. Bakit, Jai? Napayuko ako at napabuntong hininga. Hala, Jai, ex mo yun? Natatawang napatingin ako sa kanya. Hindi no. Kasi inaya niya ako makita kami sa park bilang kabayaran sa aksidenteng nangyari kahapon. Tumango-tango ito. Maya-maya pa ngumiti rin. Ikaw, Jai ha? Date yun? Siguro gusto ka nun. Saan ba kayo nagkakilala? Ngumiwi ako dahil sa sinabi nito. Hindi no. Pagdedepensa ko. Anong date? Hindi na bagay ang date-date sa akin no? Saan nga kasi kayo nagkakilala? Pangungulit nito. Nagbuntong hininga na lang ako. Hindi yun date, Laurie. Nagkakilala kami sa tindahan nila. Medyo malapit lang kasi ang bahay namin sa grocery store nila. Sinundot nito ang bewang ko kaya napaigtad ako. Grabe, Jai. Mayaman palang gopings na yun, no?
Tanong nito habang nakatingin sa akin na may halong pang-aasar. Ewan ko sa'yo, uuwi na ako. Hindi ko mapigilang hindi mahiya habang naglalakad kami sa park na nandito lang banda sa street namin. Nakakainis naman tong Martin na to eh. Hindi niya sinabi sa akin na sikat siya dito. Patingin-tingin tuloy yung mga estudyante pa at mga kasing edad namin. Narinig ko pa ang ibang nagbubulong-bulungan. Di ko naman maitatanggi na may itsura tong si Martin pero hindi ko inaakalang magiging issue to sa mga taga rito. Binabayaran ko lang naman ang kasalanan ko kay Martin ang judgmental nila. Gaya ng kanina, nagpaalam ako kay Martin na magsi-CR muna ako. Pagkatapos ko sa cubicle, narinig kong usapan ng dalawang babae. Naiinis talaga ako sa babaeng kasama ni Martin. Napasimangot na lang ako kapag naiisip to. Di naman kagandahan, mukhang nadapa sa sahig yung mukha. Napasimangot na lang ako. Grabe. Ano pa kaya ang masasabi nila kapag nalaman nilang may anak na ako? O Agatha, bakit nakasimangot ka? Napaangat ang tingin ko. Dumating na pala si Martin. Inabot niya sa akin isang cup ng buko juice at isaw. Ngumiti to sa akin kaya tira na bigla ako. Kainis naman, ba't parang cute niyang ngumiti? Huwag mo nalang pansinin yung mga nagbubulong-bulungan. Isipin mo nalang mga bubuyog sila. Sabay kaming napatawa dahil sa sinabi nito. Nakikita ko naman sa gilid-gilid na tuwing tumatawa si Martin ay napapangiwi at napapapadyak ang mga babae sa gilid. Salamat nga pala dito, Martin. Sabay angat ko sa foods na nilibre niya sa akin. Ako nga dapat magpasalamat dahil pumayag ka. Biglang tumaas ang kilay ko. Ano ka ba? Sabi mo kasi okay lang yung nangyari sa sapatos mo. Basta samahan kita ngayon dito sa park. Ngumiti lang to at napatango. Sus! Kung di lang mukhang mamahalin na sapatos ng mokong na to, hindi ko to sasamahan. Mabuti na lamang at napatulog ko kaagad ng kambal. Feeling ko tuloy ang sama kong ina. Iniwan ko ang mga anak ko dong natutulog para makasama tong mokong na to. O ano, sasabihan nyo na naman ako malandi. Kasalanan ko bang wala akong pera at nakakaya naman kay Martin? Tumayo si Martin at pinagpaga ng kamay niya. Napatayo na rin tuloy ako. May papakilala ko sa iyo, Agatha. Nanlalaki ang mga mata ko at napaturo sa sarili ko. Ako? Tumango ito at nagmamadaling hawakan ng kamay ko. Mukhang crossing the boundary na ang lalaking to Guys! Na makatsyempo ko, hinila ko na ang kamay ko. Abusong lalaki. Napatingin ako sa kausap niya. Hindi na ako lumapit at baka kung ano pa ang mga sabi ng mga guys ko noon na tinawag niya. Sumisilip naman ang mga kausap ni Martin sa akin ng mga lalaki. Meron ding mga babae na hula ko ay girlfriend ng iba sa kanila. Ayos, Martin After how many years? Dinig kong saad ng isa. Napailing si Martin at may sinabi na hindi ko narinig. Napatingin ako sa relo ko. Mag-aalas 9 na. Ang tagal naman ng lalaking to. Grabing abuso. Sa susunod talaga hindi na ako gagawa ng pagbabayaran ko sa kanya. Purmahan mo na. Napaigtad ako dahil sa sinabi niya na isa pa sa kausap ni Martin. Nagtawanan lang sila na mas kinainis ko pa. Maya-maya pa lumapit na sa akin si Martin. Hindi na kita ilalapit doon, Agatha. Baka magka-interest pa sa'yo ang iba kong kaibigan. Di ako nakapagsalita dahil sa sinabi nito. Grabe, sobrang straightforward. Ano, ihahatid na kita sa inyo? Sabay lingon nito sa akin. Tango na lamang ako at muling nagpasalamat sa kanya. Mr. Roque, I can't continue my work with you. Kumunot ang noo ni Astro dahil sa biglaang pagpapakita ni Mr. Samson sa kanya at sinabi pa nito na hindi nito magtatrabaho sa kanya. Why? Maikling tanong nito. Umiling lamang si Mr. Samson at may ibinigay na sobre sa kanya. Inabot niya naman ito. Pasensya na. Napabuntong hininga na lang si Astro na makita ang papaalis na private investigator. Is that enough? Tanong ni Mrs. Roque sa private investigator na si Samson. More than enough, madam. Agad na sagot nito. Okay then. Basta't ang usapan ay usapan, Mr. Samson. You quit finding that girl named Agatha Bueno. That money is enough, so you quit. Sabihin mo sa akin kapag pinilit ka ni Astro at tangkaing bayaran ka pa ng doble, tatapatan ko ang presyo niya. Pangiting-iting hinawakan ni Samson ang pera. Jackpot siya sa mahal, Roque. Yes, madam. A month later,
Abala si Astro sa pagpirma ng mga papeles sa kanyang lamesa nang may kumatok sa pinto niya. Pinapasok niya ito. Tumambad sa kanya ang nagmamadaling si Rose. "Sir, eto na po ang mga hinihingi niyong list of employees sa Luzon at Mindanao branch." Nilapag ni Rose ang mga papel at agad ding lumabas ng opisina. Napabuntungan niya si Astro. He is tired of finding a girl whom he wanted to get even. At ngayong wala ng private investigator niya na ilang buwan ang nagtatrabaho sa kanya, kailangan na naman niyang maghanap ng bago. Hinilot niya ang kanyang sentido. This is getting harder for him. Ang gusto lang naman niya makitang nasasaktan ng babaeng yon. For whoever knows, baka may iba na palang kasintahan ng babaeng yon. From that thought, mas lalo lamang siyang naiinis. Mas lalo lamang umiinit ang dugo niya. Tinitigan niya ang mga papel na dala ni Rose. Kailangan niya kasing tingnan isa-isa ang mga employees niya. Nag-iisip kasi siya na baka may mga hindi nakarapat-dapat na magtrabaho sa mall niya. Sinimulan niyang tingnan ang mga papel. So far, wala pa naman siyang inaalis. Pasok pa naman sila sa taste ni Astro. Maya-maya pa nag-ring ang cellphone niya. Nabitawan niya ang unang employee na nahawakan niya na nanggaling sa Mindanao branch. Someone is calling him. It's his mom. "Astro, anak?" "Yes, mom." Tamad na tanong nito. Ano na naman ba kasi ang gusto nito? Ang dami pa niyang trabaho. "Can you join us mamaya sa dinner? Nagpahanda ako kay Manang Suzy." "I got other plans for tonight, mom. Who's with you later, by the way?" "I'm with Janice, son. Don't you miss your girlfriend?" Kumunot ang noon nito at napailing. Todo pa rin kasi talaga ito kay Janice. Botong-boto sa dati niyang nobya. "Mom, she's my ex. At gaya ng sabi ko, I have plans for tonight." "Please, son. Janice missed you. Gusto mo ba siyang makausap? I'll give her my phone. Wait. Hello, honey?" He sighed upon hearing Janice's voice. Nagpapasweet na naman ito. "Okay, fine. I'm going there tonight." Pagsuko nito, alam naman niyang hindi siya tatantanan ni Janice. "Oh, wow, really? Thanks, honey. I knew it. Hindi ka makahindi sa akin. Love you. See you later." Then Janice hang up the call. Napailing na lang si Astro. Sakto pagbalik ni Astro sa kanyang mga mata sa mga umbok na papel, he saw something that made his heart beat so fast. It's a picture and a name, Agatha Bueno. Paulit-ulit tinignan ni Astro ang picture at ang pangalan. Kahit anong ulit niyang pikit pagbuka ng mga mata niya, ito pa rin ang nakikita. Kinakabahan siya, tila hindi alam ang gagawin. He guessed it's over. Time's up for finding and searching for Agatha. This is awesome. Then she devilishly smiled. "It's payback time, Agatha. Watch your back, he's coming." Agad pinatawag ni Astro si Rose. Kinumpirma ni Rose na empleyado nga talaga ito ng mall nila. "Rose, what name is written in this piece of paper?" Tanong ni Astro. Kumunot ang noo ni Rose at binasa ang laman ng papel. "Agatha Bueno, sir." Nag-aalangang saad nito. "You think I'm not dreaming? Are you sure it's Agatha Bueno?" Tumango naman si Rose at nagtatakang tumingin sa amo niya. Nakakapagtakang nakikita niyang maaliwalas ang mukha ng amo. Para naging bata. "Yes, sir. Klarong-klaro po sa paningin ko. Agatha Bueno po talaga." Ngumiti ito at parang wala sa sariling na upo sa swivel chair niya. Bumalik ang tingin nito kay Rose. Nahihintakutang tumingin din to sa kanya. "Rose, I will be flying to Mindanao tomorrow morning. Ikaw na munang bahala dito. I don't know how long I am there, basta magtatagal ako doon." Naparanok si Rose sa mga binitawang salita ng amo. Imposible. Totoo ba to? Aalis ang boss nila at doon maghahasik ng lagim sa Mindanao? Ang swerte naman nila. "Yes, boss. God bless your trip." "Thanks, Rose. You can go now." Napatitig si Astro sa larawan ng dalaga. He smiled in victory. Hindi na siya mahihirapang pahirapan ng babaeng sumira sa kanya. She is working for him at siya nagpapasweldo sa babae. Tingnan lang natin kung saan naabuti ng tapang ng babaeng to. Looks like destiny is making everything so easy for Astro. Naguguluhan tuloy si Astro kung paano pahihirapan ng dalaga. Paano siya magpapakita dito? Is he going to surprise her? Napahilamos ng kamay si Astro. Why is he shaking? Bakit siya kinakabahan? He felt like he wanted to fly to Mindanao as soon as possible. He felt excited seeing the face of that girl. Gusto niyang tanungin to kung bakit niya nagawang patay na lang ang mga anak nila.
if she remained being strong. Kung di niya lang tinangkang takasan ng problema, kung di niya na lang tinanggap ang pera, knowing there's no life in her womb, hindi sana sasabog ang galit niya. Hindi sana siya mag-iisip na magiganti pa. Hindi sana niya pinanong pahirapan to. But everything is now in the past. Di na dapat balikan pa ang nakaraan. Ang kailangan lamang nilang gawin, harapin ang kasalukuyan. Agatha needs to face the anger of his ex-boyfriend. Astro is coming. Isang buwan na nakakalipas, simula na magsimula ako magtrabaho dito sa RA Mall. Sobrang saya ko dahil sa nakalipas sa isang buwan, gumaan naman ang buhay ko. Isa pa, nasabi ko kay Laurie ang tungkol sa kambal. Nung una nagulat siya at di makapaniwala, pero kalaunan natanggap niya na rin. Madalas siyang pumunta sa amin at makipagbonding sa kambal.